Good morning mga ka-Rohaus. Kamusta po tayong lahat? Welcome back po muli dito sa aming channel. February 19, araw po ng Lunes. Bale ito mga ka-Rohaus, meron tayong bagong project na sisimulan. Ito po yung ika-third project namin na Athena dito sa Phase 6 Lumina Homes. Yan, bali umpisahan po natin for excavation para po sa preparasyon ng ating structural layout. Kaya ipagpapatuloy din natin yung ibang project dito sa ongoing Phase 4 and Phase 6. And check natin yung attendance. Bali ngayon mga ka-Rohaus, meron na tayong mga dalang ibang mga materyales, gaya ng pintura, wire at iba pa. Yan, dediretso tayo ng hardware muna. Papakat tayo ng square bar. Yan, para po doon sa additional na bracing. Itong bintana ng isang Amy Rohaus na ginagawa po natin dito sa port project natin. So magdadagdag po tayo ng mga square bar doon para dumami po yung bracing, para hindi po makapasok yung kamay ng tao. Kasi yung mga bintana dito salamin lang, wala pong grills. Ang tanging grills nya yung steel window lang. Bale ito mga ka-Rohaus, samahan nyo po muli kami sa mga accomplishment namin ngayong araw ng Lunes. Yan, let's go and enjoy watching po. Tara. Mga ka-Rohaus, nandito na tayo sa Phase 6. Ang una kong pinuntahan itong second project natin na Athena. So attendance tayo. Ayan, nandito si Tam Tam. Good morning, Tam. Good morning, sir. Tsaka si Ricky. Good morning, Ricky. Good morning, boss. Tsaka si Kuya Richard. Good morning. Yan, bali assignment natin, wall plaster, flooring, tsaka forma. Ito nga po pala. May buhos na nga ba yan, Kuya? Wala pa, no? Wala pa yan, no? Okay. Ito nga po pala ay may buhos na yung dalawang poste sa may gitna. Ang bubusan nila ngayon, ito, bandang gilid sa left side at saka dito sa right side. Ayan, binabawasan ni Tamtam yung lupa rito. Medyo nakaumbok pa. Poploringan po natin to. Dati nabanggit ko, pwedeng lupa naman yan, pwedeng semento din. Pero para sa atin, mas maganda po na sementado po yan. Yan po kasi wala naman pong planong si ma'am dito magpasok ng sasakyan, kaya ganito nga po yung setup makikita nyo. E-bike, tricycle or motor bike ang pwede niya may pasok dito. Tapos itong part na to, pwede pang sumakop ng parking space to. Ang kagandahan dito sa location ng second project namin sa Athena, corner area yung row house dito, hindi nakatapat sa kalsada. May opportunity na mag parking ng sasakyan dito at hindi tayo double parking. Yun ang kagandahan. So ayan, flooring dito, tapos poste pag may onting extra time, wall plastering, layout. Yan, layout po to. Pero yun dito, kiskispahid na lang sa magkabilang gilid sa outside wall. Yan, tsaka dun sa mga bandang likod, yan na plasteringan na. Okay, bali may karagdagan si client owner dito. Gusto niya magkaroon ng planter box dito, pero sa loob. Yan, simula rito paikot hanggang dito. Gusto niya magkaroon ng planter box dito, pero isang isang layer lang ng hollow blocks, pero hindi naman ganun ka wide yung ating sakop. Yan, plant box or planter box dito. Yan, bibilan pa po natin ng ng additional na hollow blocks. Pero bago po gawin yung kailangan naka-plastering na muna to, no, Ricky, no? Yan, plastering. Oh, tama, hindi mahirap. So yan lang muna ang asikasuhin muna nila. Panghuli na yung karagdagan na pinapa-request ni client owner. Ano, Tam, nagdilig ka na ba sa taas? Tapos ayan, diniligan na rin yung halaman. Ayan, araw-araw po yan dinidiligan. Kahit nang pumunta ako rito kahapon, diniligan ko po yan. Bale ito mga ka-Rohaus, yung onting issue sa mga ganitong unit na na-experience namin, share namin sa inyo. Disclaimer, for idea lang, hindi naman natin po tinitingnan yung mali ng turnover ng ating developer or subdivision. May mga problema sa linya ng wiring sa yun. So since hindi nga overall yung trabaho namin dito, report lang yung gagawin natin kay client owner. Kagaya dun sa first project natin, may problema rin po sa wiring dun. So hindi gumagana yung ilaw sa second floor, mali yung tapping sa mga breaker. Ayan, kapag pautay-utay lang talaga yung trabaho, hindi natin basta-basta maaayos. So ito, pag-uusapan namin ni client owner kasi hindi umiilaw or walang electricity function yung second floor niya. So
So dito pa naman po kami kukuha ng mga series line dito sa sa breaker. Okay. Okay na, Rick. Okay. So ito muna yung assignment natin dito. Sukatin ko na to para mamayang hapon makabili ako ng tiles. Bukas pwede ng kabitan, maisabay sa plastering. Dito naman tayo sa first project natin na Athena. Ayan, good morning nga pala sa ating mga client owners, sa ating mga ongoing project. Good morning po sa inyo lahat. Okay, attendance tayo. Nandito si Adonis. Good morning, Adonis. Good morning. Si Bilog, good morning, Lag. Good morning. Good morning. Ayun yung papasok dyan. Ayan, bali nilalagyan na po nila ng wiring na naka-flexible para rito sa mga pailaw natin, para nakatago at hindi nakikita yung mga linya. Eh si Jamil, good morning Jamil. Good morning! Good morning. Pwede mag-ingay dito, ano? Kuya Boy, good morning po. Good morning. Yan. Okay, pasok tayo rito sa loob. Yan, tinutuloy lang po nila yung balangkas dito. Maraming mga preparasyon yan bago po natin may latag yung insulation, yung bubong. Siyempre lalagyan pa ng mga epoxy primer yan at saka pipinturahan. Quick dry enamel block po yung gamit natin. 5 boysen. Yan, no? Baka naman boysen. Diba? Okay, dito tayo. May problema tayo sa wiring din dito. Kagaya na nasabi ko din sa kabila. Mali yung mga tapping dito sa breaker. Tapos kakausapin ko si client owner kasi kailangan niya magdagdag ng additional na breaker dito. Yan. Tapos wala po yung pinaka anong tanso, hindi ko nakalimutan ko kung anong tawag doon, yung parang connectivity niya para sa mga breaker na manggagaling po rito sa main. So kulang. Baka meron akong spare doon, ilalagay na natin doon sa bodega. Tapos yan, bibili tayo ng extra 20 amperes para rito. So yan, pinapaayos natin sa electrician. Sabi ko sa electrician, kung mahirap, mag-uusap kami ni client owner. Kung madali lang naman, kung puro pagte-terminate lang sa terminal, okay lang sa atin. Madali lang. Ayan, oh. Hindi kasi iilaw yung mga pailaw natin dito sa ceiling. Wala siyang supply, aayusin pa. Ito na nga po pala yung ginagawa rito. Tapos additional na outlet na lang para dito. Yun na lang yung binubuhay. Tapos ito kasi aasintadahan, dito mapupunta yung switch. Tapos yung outlet din, i-move po ito. Yeah, kasi matitibag to, i-move po yung banda rito. Okay, ito yung assignment nila. Electrical. Ayan, inaayos na rin nila Kuya Boy dito. Yung pagpapabricate pa rin po ng ating mga welding jobs, welding works, tsaka yung pagmamasilya. Alright, sinisimulan na nga po pala to. Ito yung ating bagong project. Shinichi, good morning. Good morning. Si Bin, saglit lang Bin. Good morning Bin. Good morning, boss. Good morning Marvin. Si Marvin tsaka si Shinichi uli. Bali ito nang ginagawa nila, tinitibag muna nila to. Itong existing kitchen counter dito sa may dirty kitchen, kasi dyan po mapupunta yung isang hukay natin para sa column. Tapos kahapon nakakit na po natin yan. May na po dyan, may mga demolish na po dyan, yung kisame, yung kwarto. Tapos yung mga metal framing na lang yan ng mga ide-demolish dito. Okay, dito sa extension natin, bungalow type lang. Hindi naman po tayo gagamit ng mga makakapal na bakal dito according to sa contract namin. So 12mm and combination ng 10mm. Poste tsaka beam, yan. Poste and beam. So dito dating gawi, may isang poste dyan. Dito may isang poste, yung matututukan nitong existing na kanto ng ating building. May poste dyan, dito sa dulo. Ngayon kukuha kami ng 4.5 or 450 cm dito naman. Isang poste dito at saka dito. Tapos meron pa kaming suporta dito sa gitna. Meron dyan isang poste rito. Tapos 3 poste na po yan simula doon sa kanto hanggang dito. Okay, bali ang project namin dito, assignment namin dito is overall from start to finish hanggang sa mapaganda po. Yun nga lang, yung mga existing na nakalagay dito sa improve house unit, matatanggal po lahat, kagaya ng tiles ng kwarto. Yan, demolish po siya lahat. Okay. Attendance naman tayo dito sa third project. Ay si Louie, oh. Good morning. Good morning. Yan, third project namin dito sa
Phase 4. So ito yung sample na nakakabit yung wall fan. Ayan po. Saktong-sakto lang po siya. Siyempre may cover po yan. Ganyan lang muna. Tapos nandito nga pala si Louie. Yan, pinapahasa po natin tong dulo ng tiles para kuminis. Ayan si Kuya Dindo, good morning po. Good morning! Good morning. Okay, ito yung ating project na palinis na ng palinis. Naikabit na rin po yung terminal dito. Ayan. Oh, pasok tayo. Ayan. Para naman po yan sa sa LAN ng computer or ng internet pala. Para siguro nga may balak po silang maglagay ng computer desktop dito, kaya kailangan nila ng LAN. Linis na rito. Linis na. Dito naman tayo sa fourth project natin na isang 54 square meter na Amy row house. Kanina galing tayo ng hardware. Ito po yung mga pinakat natin, pinaputol natin na square bar. Yung mga square bar na yung mga 10mm na mga karagdagan po dito para sa ating mga bintana. Yan dyan. Kasi kapag madali pong buksan yung main door, maaabot. Kaya kailangan natin dagdagan ang hindi makapasok yung kamay at braso ng tao. Ito naman po yung ating window grills, kompleto na. Yan yung mga ginawa nila nung Sabado. Yan po yung pinaka-disenyo. Diyan kailangan talaga ng window grills. Kasi naka-sliding window lang tayo. Bali dito, attendance tayo. Si Louie, mamaya, after niya lang dun sa third project natin dito sa phase 4, lilipat na po siya dito. Yan, may mga ayusin at pakompletohin pa sila ni Master Jojo dito. Yan na. Ayan si Master Jojo, good morning. Hi, good morning. Yeah, good morning. Bali, carpentry, finishing carpentry. Si Kuya Jun nga po pala mga karos, nagpaalam po sa atin na hindi po siya makakapasok ngayon. May asikasuhin lang po siya sa kanila. Yan, finishing carpentry. Malapit na po yan. Tapos dito may handrail. Yan, magpapabricate po tayo ng handrail dyan. Simple lang, gamit yung 1x2 tapos mga naka-bracket na lang. Tapos dito, ulitin ko lang yung regarding dito sa pintuan. Bali, balik tayo sa unang plano. Swing door na po uli ito. Yan, swing door. Toilet and bathroom, medyo hindi pa nakompleto to. Pero nasukatan na po to nila Master Batang. Ayan, ito. Hindi pa masyadong kompleto rito. Para sa vanity. Ayan na po yung ating bidet. Wall mirror, meron na rin po tayo. Hindi ito tayo nagdadagdag. Okay. Dito tayo sa labas. Yan, bumili na tayo ng additional na circuit breaker. Ito nga pala yung tatak ng chin, 20 amperes. Yung mga ganito, nagre-range 200 or 300. Yan, 265. Para sa project natin doon sa Athena, yung kanina, first project, dadagdag tayo ng isang breaker pa. Nagdagdag pa tayo ng isang galon ng pintura rito. Yung mga ginamit nga pala sa wall, ito yun Pinch of Gray by Davies. Bako yan, napakalinis na rito Sobra naman to, sir. Dami. Sige, pangano na yan, pangano natin. Yan. Dapat di mo na binunot, di naman ano yun. Hindi naman copyright yun. Ay, hindi ko ayun linis na rito. Ano kayo, sir? Touch ko pa to, sir. Sige, tirahin mo lang ng tirahin. Yan. Umpok eh. Oo, i-retouch mo lang ng i-retouch. Pero okay lang, gray na rin. Ayan, ganda na. Pati yung tubo, ka-retouch ayos yan. Dito rin nag-usap kami ni client dito, meron daw siyang mga paparating na mga appliances. Bumili siya ng mga appliances na bago. Maganda yon kasi bago natin ito i-final shoot, i-turnover, may makikita ng mga appliances. So ito sample lang, meron din po yan dito sa loob. Yun kaya may nakabang na mga bracket. Ito mga karos, hindi tayo pwedeng basta-basta
lagay ng bracket sa wall kung wala naman po nakaabang dyan sa loob. Kailangan meron. Bali nung ginawa namin yan, nakatadtad po ng metal studs dyan sa loob para may suporta. Yan, pwede mong paganahin niya kuya, para malamigan ka rito. Ano ko lang. Yun nga lang, wala pa yung ano niya, takip. Hindi ko kasi baka pumalo doon. Ah, okay. Isang ko lang pagka. Sige, sige. Sira rin pa yung titira natin dito yung ano. Yung nakikita. Yan, ayun o. Ayan, ito, no? Yan, mga kamot-kamot. Dito sa ano, sir? Na... Dito sa pagitan ng ano. No? Dito meron, no? Mga kamot. Ito, no? Yan o. Yan, halos na malinis na. Minsan kasi yung utak natin mas fresh sa kanila kasi sila yung lagi na nandito. Natural lang po yan ha, yung mga nakikita, kaya nga may tinatawag na punch list. Natural lang po na meron tayong tinuturo sa mga manggagawa. Ang gagawin nyo, pag nagpapagawa kayo ng bahay, patapusin nyo muna sila. Yan ang diskarte. Kapag natapos na, saka tayo magbibigay ng punch list. Yan, para hindi na po sila malilito. Yan ang diskarte po. Tsaka po ang isa sa mga diskarte din po mga karoros, kakaibiganin nyo po yung mga gumagawa. Huwag nyo pong aawayin. Yan. Kakaibiganin nyo. Pag nagpapagawa po kayo ng bahay, kaibiganin nyo yung kontraktor at saka yung manggagawa. Huwag nyo pong aawayin. Dahil iba po ang ano nyan. Iba rin po ang kahit pa paano. Iba po yung pananaw nyan sa mga buhay, sa mga construction. Yan, huwag ko natin silang gagalitin. Para napakaganda po ng resulta. Hintayin nyo muna matapos. Tapos kapag tapos na, bibigay tayo ng punch list pa isa-isa hanggang sa pumupulido po yung gawa. Kita nyo naman to, napakalinis, napakapulido na. Kahit naman ako tuwan-tuwa po dito. Yun na, diba? Napakalinis. Ayan, nag-ano si Kuya Dindo rito, nagtitimpla ng Flexiban. Yan, medyo kinakamay na lang po ni Kuya kasi namumuo yung semento. Pero maraming teknik at saka pamaraan dyan. Bali ito, ipe-flexiban po to. Tsaka doon sa kabilang side, pati doon sa likod, ang papasadahan ng flexiban ulit. Sige Kuya. Ayan, dito nag-apply na sila ng primer. Epoxy primer. Sa madaling matuyo, matibay kapag natuyo, at mas makapit yung top coat. Matibay pa sa mukha. Bali ito po kasi mga karos, may kamahalan ng epoxy primer. Medyo magastos din po siya sa roller kasi mabilis tumigas. Tsaka hinahaluan pa ng thinner. Meron pang isa yung red oxide. Pwede naman na ganun na lang, pero sa quality mas okay ito. Epoxy primer. Yan, flat latex yung ating pinampipintura dito sa mga insulation. Yung bahaging makinis niyan, yan yung pinipinturahan, yun yung makikita natin dito sa ibabaw. Pre, makinis ah. Makinis. Mukha, pre. Hindi na kaya pre, mukha pre. Okay. Iuhuli natin to, yung mga grills dito tsaka framing. Ito yung ating masilya. Mil sa ganito masilya, hanggang ilang mano inaabot to? Dalawa, tatlo no? Yung quality yung tatlo. Tatlo talaga. Halos ano na yun. Maganda na. Yung ginagawa ni Kuya Boy rito. Ito na yung lagi kong tinuturo. Additional na outlet dito. Ito na yung dala natin. Breaker. Saka sa terminal ito. Ano ko lang to? Extra spare ko lang sa bodega. Ibibigay na natin dito. Para sa breaker. Bali yung yung spare ng isang circuit breaker dito yan. Ano yung nalang ni client owner. Papasulian na lang natin sa kanya. Bale, ito mga karaos, hapon na naman po. Kakatapos lang po natin na malanghalian. Yan, shoutout nga po pala kay Sir Michael Lacson from Pampanga. Yan, God bless po sa inyo dyan. Ingat. Bali, pupunta tayo ng tile center ngayon. Pipili po tayo ng tiles na gagamitin dito sa poste. Dito sa second project natin. Tapos kanina nga pala,
Kumuha na kami ni Mrs. ng gate pass para naman po sa flooring sa second floor. Bali yun nga po pala ay nakaplano para sa mga tiles, installation. Then yung toilet and bathroom po, bali di-dismantle po dun sa first project natin. Dun sa toilet and bathroom, yung mga dating existing na tiles at papalitan po ng mga bago. So ito, after po natin sa tile center, phase 6 tayo tsaka sa phase 4 para makapagbigay ng update. And let's go, tara! Okay na tayo rito sa City Mini Home Depot pa rin, doon natin binili. Bali front facing lang ng mga poste. Ito yung napili natin kasi combination na to ng kulay nung harapan ng Athena. Yeah, meron siyang maroon, meron din siyang beige. All in sa design. Yeah, swak na swak na. So bali 12 piraso lang to yung binili natin. Tara, pagas muna tayo. Sama nga pala natin si Mrs. Shower out. Kaya shoutout nga rin po pala kay Kuya Albert Magdamit Vlog at saka kay ma'am na Mrs. niya. Nakasabay pala natin bumili doon. May sound music lang kaya hindi na tayo nakapag-vlog ng maayos doon. Taas at baba po kuya. Yan, salamat. Thank you po. Let's go. Okay, nakabalik na tayo rito sa phase 6. Dito muna tayo. Nagpunta nga po pala si client owner dito. Yun nga lang, hindi kami nagpang-abot dito sa site. Nagkita na lang kami doon sa may gate. So ayan, shoutout and maraming salamat sa pagbisita. Okay, bali may problema nga dito sa electrical wiring. Bali pag-uusapan na lang namin via messenger yung mga rito, yung mga problema. Siyempre kapag may tumao dito, may tumira na, kailangan maayos, nagpa-function po yung mga ilaw tsaka yung mga saksakan. So update tayo. Yung dala ko nga po palang tiles na galing po dun sa City Mini Home Depot. Dito po yung gagamitin. Ayan, nabuhusan na po yung dalawang poste. Ayan, napormahan na tapos nabuhusan na. Ito yung inaasikaso nila ngayon, yung pinaka flooring. Yan, para malinis, lahat po yan poploringan natin hanggang dun sa dulo, yung sakop ng harapan ng bahay. Yan. Tapos dito lang po yung installation ng tiles, sa harapang bahagi lang. Palitada na lang po to. Ang finish nga po pala nito mga karos, yung hangganan ng aming contract, naka-skim coat po lahat ng pader, which is na yung lahat ng ginawa natin sa extension, yung sa cladding, sa poste. Yan, naka-skim coat finish po to. Tsaka hanggang doon sa loob, yung sakop lang ng ginawa nating extension. Yan. Sobrang hangin. Napakahangin Kuya Richard. Alikabok. Okay, update sa buhangin natin. May konting graba pa tayo. Doon sa graba, mahirap po kasi talagang tansyahin sa slab. Ito talaga sosobra. Yung sosobra talaga, pero magagamit namin to dun sa next project. O isasako na lang po to. Tapos every time na dala natin yung owner, pa isa-isa dadalhin po natin dun. Tapos yung buhangin, pang-plastering pa nyan. Sa loob, baka kulangin pa po yan. May follow up tayo hanggang dun sa installation ng tiles. Yun o. Kapag nasa sementohan, palinis ng palinis. Pag iniwan nyo po kasing parang lupa din yung sa may bandang harapan, lagi na lang po maputik, maalikabok. Pero kung sa sidings lang, nandito sa sidings lang, mga corner area, okay na iwanan po ng ng lupa o kaya ng graba. Yan lamang po muna yung update dito. $230. CM.
403. By 403. Oh, 403. So, next page ka na sa baba. Diyan sa baba. 87. 57. Ah. 64 by 64. Ang kailangan nito. Study area. Study area. 172. $220. 210. Ah. $310. $210. 210. Oh, 210. 120. Ayan, dito naman tayo. Ano yung mga nabago dito? Yung sa handle ng gate. Ayan, meron pa po siyang ganito. Ayan, pipinturahan din po ito ng chocolate brown. Ayan, pinturado na po ng epoxy primer. Tapos inaayos na rin dito yung wood edge para sa mga PVC panel. Yan, final na po yan. Yan, may sobra po kaming wall fluted panel. Oh. Bala ko po lagyan yan dito para kompleto. Ayan dito. Kahit 2 layer lang, magbibigay din ng design yan. Yan yung sa tapat ng ilaw. Tapos yung wall mirror na pinagawa po natin kila Master Batang yan na yung wall mirror na pinagawa natin kila Master Batang yan, dito na po ilalagay yan. Yan, para magkaroon ng design nitong wall. Yun, nakabit na yung mga pinto. Ito yung pinakahuli. Kinabit na. Yan, nakapag-final naman kami na hindi na yan gawa sa sliding. Dito naman yung pagbabago, improvement. Nagpasadya po sila ng handrail dito. Kahit na mababa po kasi ito, kailangan po rin kasi may hahawakan yung tao. So dito hindi na tayo naglagay rito kasi medyo sisikip na, alanganin ng umakyat. Yan, bali naka L bracket pa po to. Sa ngayon ganyan lang po muna. Yan, lalagyan pa natin ng L bracket. Tapos dito naman kinakabit na ni Master Jojo yung pailaw natin sa overhead cabinet. Ayan. Pintor na lang po mga hinihintay dito. Ayan, nadagdagan na rin po natin ng bakal to. Ayan, nabakalan na rin po ito. Ayan, para hindi na po maaabot dun sa loob. Wala ng buwelo. Ayan, wala ng buwelo. Mas may gusto man magtangka na pasukin to. Wala silang buwelo dyan. Hindi nila mabubuksan. Ayan. Ayun, ayos na lang ni Louie yung mga wood edge. Ay, wood edge yung ano pala. Yung mga edging ng PVC. Ayun, pina-final na po yun. Para bago po sila lumipat, ang mga intindihin na lang po rito, mga pintura na lang po lahat. Napailaw mo na, Jo? Umiilaw na? Hindi pa. Hindi pa? Ayun. Yun na lang. Tapos syempre pagkatapos ng overall paint and paano tayo pa general cleaning, yung ikakabit na yung mga accessories. Yung ipa-final na yan. Yun kasi huli namin kinakabit dahil ang daming pang gagawin dito, mag-aalikabok pa. Ay, mag-aalikabok pa rito. Tapos ito yun na lang. Yung mga doorknobs. Panghuli niya yung mga door stopper. Okay, dito naman tayo sa third project natin dito sa row house. Ayan na.
linis, retouching. Gusto makita ni Mrs. yung gawa namin dito. Sige Joy, makisuyo ka na lang kay Kuya Dindo. Naglilinis pa naman si Kuya Dindo. Yan na. Kuya, iitimin na lang to, ano? Yan na lang. Yan. Lilinis si Kuya, oh. Yan na. Ano masabi mo? Gawa yan ni Kuya Jun. Ganda. Eh, sa kwarto, tingnan mo. Ganda ng mga Nang alin? color combination. Color combination? Ito, lakas mo kasi sa ng ganitang kulay. Saka yung gray talaga. Walnut. Dark Tapos walnut. ganito. Ganito yung mga gusto ko, diba? Yung parang ano. Kasi ano yan. Sana. Pag may wood look talaga, siya yung Sige, buksan mo yung ilaw dyan. sa amin sa bahay din. Dalawang kwarto to, no? Kagaya sa bahay na. Oo. Ayan. Ganda. Ito na yung magiging niya, dining space. Ganda doon. Pero sana maganda. Maganda talaga kapag tayo minimalist lang ng mga gamit. Hindi masyado madami yung gamit. Ayan, bar counter. Tinatapos na lang yan. Diba? Tissue pan. Ganda. Brown to o black? Ang tawag ng mga aluminum dyan, brown daw yan. Pero pag tinignan mo naman, black, di ba? Pero parang brown. Coffee, no? Parang coffee. Parang coffee. Parang kape. Kumawagi sa mga ganito lang. Compliment yung ano. Ganda. Ito, toilet and bathroom. Ayos ba? Nasunod talaga yung ano ni sir, no? Ito yung gusto niya. Oo, yan talaga. Siya nga nagpasa sa akin ng mga ano niyan. Combination. Ba't yung sa akin sa ganito, di ba dapat sabi ko eh ganito? Sa atin? Oo. Bahay naman natin yun kahit wala na. Siyempre iba sa client, di ba? Gusto mo ba? May pera ka? Ikaw may pera. Baka naman, boss. Ayan.